We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Lunes. Isang service vehicle na UP matapos maipit ng 2 truck sa Lipas City. Driver nito sugatan. Sunog sumiklab sa magkakatabing establishmento sa San Juan, Batangas. Nasa 8 million pesos na danyos na itala ng BFP. Mag-ama patay sa pananaksak sa Nasugbu, Batangas. Amonya tumaga sa isang planta ng yelo sa Los Baños, Laguna. Ilang taniman ng gulay at mais sa Batangas City apektado ng fall army worms. At 20 talampakang Voltes 5 Legacy Robot naging centerpiece at main attraction sa opening ng Toy Fest 2.0. Ilang cast ng Voltes 5 Legacy nakisaya rin sa aktibidad. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Apektado ng fall army worms ang ilang taniman ng gulay at mais sa Batangas City. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, pagbili ng mga insecticide ang pinaghahandaan ngayon ng ilang mga vegetable grower dito sa Batangas City para mapuksa ang mga namemesting uod. Sira-sirang dahon, mga hindi na mapakikinabangang bunga at nagkandalagas na mga sanga. Yan ang epekto ng fall army worms o ang pesteng uod na sumasalakay sa taniman ng siling pansigang ni Mang Minandro sa Barangay Balagtas, Batangas City. Nitong Hunyo lang daw nang una niyang mapansin ang mga uod na namemeste sa kanyang taniman. Hindi raw niya inasahan kaya hindi kaagad nakapagbomba ng insecticide. Sa kanyang tansya, mahigit 100,000 halaga na ng insecticide ang kanyang nagasto sa taniman. Isang malaking kalugihan daw sa negosyo sakaling hindi niya ito kaagad napansin. Ngayon lang kami malulugi ngayong magtagulan na. Maraming sakit ngayon ang dumapo sa halaman. Mga uod, mga punggos na ganyan. Yan ang madaming sakit. Ay, hindi pa naman siguro abot ng 100,000 ang mga malulugi namin dito. Kailangan uli puhunan dahil kailangan yan ay bumbahin ng kontra dun sa mga punggos at saka pamatay sa uhod. Yun ang kailangan namin. Isa si Mang Minandro sa mahigit 20 vegetable growers na naitala ng Batangas City Agriculture's Office na apektado ng fall army worms. Tingin ng opisina, epekto ito ng nararanasang pag-uulan. Pag panahon ng tag-ulan, lalo na't may tanim, sila'y lumalabas. Sila ay nanginginain pagkagabi, pagdating ng tag-init, tumatago ulit. Kaya yung ating mga farmers, dapat kung mag-spray ng synthetic pesticides, dapat ay early in the morning or late in the afternoon para siguradong yung peste ay matamaan. Maaari naman daw itong maagapan para hindi lumawak ang maaapektuhan. Ang 2 ektaryang taniman ng mais na ito ni Mang Akoy, 2 beses na raw niyang na-sprayan ng insecticide para maiwasan ang pagkalat ng fall army worm. Hunyo pa nang simulan niyang isprayan itong taniman ng mais na siyang unang pinuntirya ng mga pesteng uod. Pag hindi natin inisprehan niya ng maagap, ay walang mangyayari sa ating tanim. Hindi maaring hindi natin i-sprayhan. Sasabi nung iba ay hindi daw pwedeng hindi mag-spray. Hindi po pwede. Walang mapapakinabangan. Harvest Day ngayon sa kanyang taniman ng talong. Laking pasalamat daw niya na wala pang namamata ang mga pesteng uod sa kanyang taniman kaya hindi gaanong mabigat sa bulsa. Malaking bagay daw na nakapagtanim siya ng iba't ibang klase ng gulay dahil sa ganitong paraan daw may mapagpipilian siya sakaling masira ang iba. Hindi lang sa akin dahil nabibigyan ko ng mga trabaho ang mga taga ritong iba na gustong magtrabaho sa akin, malaking tulong. Payo ng City Agriculture's Office na agad puksain ang mga peste sa pamamagitan ng mga insecticide upang hindi na ito kumalat pa. Ace, payo ng City Agriculture Office na kaagad mag-report sa kanilang tanggapan ang mga apektadong magtatanim para agad nilang mabigyan ng insecticide at mapuksa na ang mga namemesting uod.
Denise, bukod sa Batangas City, may na-monitor na rin bang ibang bayan o lungsod sa Batangas sa apektado ng fall armyworms? Sa ngayon, inaalam pa raw ng provincial agriculturist kung may ibang magtatanim na mula sa ibang bayan sa Batangas ang apektado nitong mga mapinsalang uod sa kanilang mga taniman. Ace? Maraming salamat, Denise Abante. Nayupi ang isang service vehicle matapos maipit ng 2 truck sa Lipa City. Ang driver sugatan. Nakatutok si Paul Hernandez. Sa cellphone video ng isang motorista, kitang na-sandwich ng 2 truck ang dilaw na service vehicle sa highway ng Barangay Tambol, Lipa City. Hapon itong Sabado, yuping-yupi ang harap ng sasakyan. Kita sa CCTV camera na ito kung paanong sinalpok ng nasa hulihang truck ang sinusundang service vehicle. Batay sa investigasyon, nagkaproblema sa preno ang truck na may kargang buhangin. Considering na medyo mabagal lang talaga yung takbo, so sa bigat din talaga ng sasakyan, so yun talaga hindi na nakinaya ng preno niya. Siguro nag-loosen. Nahirapang mailabas ng rescue team ang sugatang driver mula sa pagkakaipit. Agad siyang dinala sa ospital. Ang dinadaing lang niya yung chest part niya, so meron siyang mga minor scratches sa kamay. Ang insidente nagdulot ng mabigat na trapiko. Nagkaroon na ng kasunduan sa pagitan ng driver ng truck na bumangga at sugatang driver ng service vehicle. Sinisikap silang mahinga ng pahayag ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Nagkaroon na po sila ng settlement na wala ng kaso. Provided po na ipoprovide nila lahat ng pangangailangan at mapapalitan yung sasakyan. Bili ng otoridad na i-double check ang kondisyon ng mga ibibiyahing sasakyan para makaiwas sa disgrasya. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Patay ang mag-ama sa pananaksak ng isang kaanak sa Nasugbu, Batangas. Nakatutok si Denise Abante. Patay ang mag-amang residente ng Sitio Magyaman, Barangay Banilad, Nasugbu, Batangas matapos umanong pagsasaksakin ng sariling kaanak pasado alas 11 ng gabi nitong Biyernes. Sa investigasyon ng Nasugbu Police, nagtungo ang asawa ng 60 anyos na biktima sa bahay ng nooy natutulog nitong 32 anyos na pamangkin at isinumbong ang umano'y pambubugbog sa kanya ng biktima. Kasunod daw nito ang lasing na asawa na may hawak-hawak pang kutsilyo. Dito na raw nagpambuno ang suspect at ang biktima. Sinaksak po nitong si Teodoro, yung suspect, pero hindi po natamaan, nakailag po. Naagaw po nung suspect. Nung maagaw po, doon na po sila nagbuno uli. Nasaksak po ng suspect yung si victim 1. Nagugulong po kasi sila eh. Nung nagugulong na po sila, tapos sa pagbubuno, napapasaksak na po yung gamit na kutsilyo. 2 tama ng saksak sa tiyan ang tinamon ng 60 anyos na biktima at isa sa may dibdib. Ang 28 anyos na anak ng biktima na umawat lang umano, nagtamo rin ng saksak sa tiyan at palad nito. Dead on arrival sa ospital ang ama habang nasawi ang anak habang ginagamot sa pagamutan ayon sa pulisya. Ang suspect sumuko sa isang konsehal ng barangay at agad itinurn over sa pulisya. Hindi po sila willing mag-file ng kaso doon po sa suspect. Sabi po kasi kung hindi po daw siya natulungan ni suspect, baka po daw siya ang patay. May ito po daw kasi yung asawa niyang ito, pagpulasing. Lagi na raw po siyang tinasaktan ito talaga. Kasalukuyan ang nakaburol sa kanilang tahanan ng mga biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga nasawi. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo ang ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa unang linggo ng buwan. Simula po yan bukas, July 2. Batay sa anunsyo ng mga kumpanya ng langis, 95 centavos ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, 65 centavos sa kada litro ng diesel at 35 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Ito na ang ikatlong sunod na linggo na may pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo. Samantala, kaunting higpit pa ng sinturon dahil may taas presyo din ngayong buwan sa liquefied petroleum gas o LPG. Epektibo ngayong araw, July 1, ipinatupad ng mga kumpanya ng langis ang dagdag presyo na 55 centavos per kilogram o katumbas ng 6 pesos kada 11 kilograms ng LPG. Ang pagtaas sa presyo ay dahil sa international contract price ayon sa ilang kumpanya ng langis. 4 na linggo bago ang pasukan, wala pang paggalaw sa presyo ng ilang school supplies. Ang old stocks naman sa ilang tindahan mabibili pa sa murang halaga. Alamin natin yan sa live na pagtutok ni Paul Hernandez. Paul?
Ace, 20 araw bago ang school opening. Nako, napakaluwag ng sitwasyon ng ilang tindahan ng school supply sa Lipa City, bagay na dapat na sinasamantala na ng mga mamimili. Bulto-bulto na ang display ng mga gamit pang eskwela sa tindahang ito sa Lipa City. Natuto na si Angelica sa nagdaang school year, kaya mas maaga siyang nag-uutay-utay mamili ng school supplies para sa mga anak. Para po hindi po magsabay po sa siksikan po sa pamimili. Tapos wala na po masyadong mapagpilian. Habang mura pa ang mga bilihin, isinama na ni Irene sa budget ang pagbili ng mga writing material. Kahit ang taas ipiso, at least malaki pa rin yun kung medyo marami pa ang bibilihin mo. Malaki pa rin na masisave. May mga old stock pang nabibili kaya mas mura pa ang mga ito. Pero karamihan, new items na ring delivery sa kanila mula sa Maynila. Medyo nagtaas yung ibang item, yung iba naman po ganun pa rin sa dati. So far naman hindi na talaga kami magtataas. Batay sa price monitoring ng DTI sa ilang tindahan sa Calabarzon, nasa 15 pesos hanggang 45 pesos ang presyo ng notebook, depende sa klase. 12 pesos to 44 pesos sa pad paper. Ang lapis, 10-50 pesos ang isa hanggang 32 pesos. 3 pesos hanggang 24 pesos sa ballpen. Ang crayons naman, 12 pesos to 129 pesos. Tamang diskarte raw na mamili na ng mas maaga. Nakikitang gagalaw pa ang presyo ng ilang item habang papalapit ang pasukan sa July 29. Hopefully, maabutan pa ng mga consumers yung old stocks na nasa old prices. So, samantalahin na lang nila na kung meron rin lang budget na, they can already buy. Sa mga susunod na araw o linggo, may random and surprise inspection na gagawin ng DTI sa mga school supply store. Ace, by second week o third week of July pa inaasahan yung pagdami ng mga customer dyan sa mga school supply store. Ace. Maraming salamat, Paul Hernandez. Tampok sa pagtatapos ng selebrasyon ng Pride Month ang fashion show, poster making at iba pa. Samantala, mahaba na ang tinatakbo ng pakikibaka ng LGBTQIA+, ayon yan sa isang LGBTQIA+ and human rights advocate. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Hindi ito pride kung wala ang makulay na simbolo ng LGBTQIA community, ang bahaghari. Kaya sa pagtatapos ng selebrasyon ng Pride Month, nangibabaw ang matitingkad na kulay sa isang mall sa Batangas City. Ito ang rampa, Fashion of Pride. Ang mga costume at gown ng mga modelo, gawa ng Batanggenyo local designers. Ang ilan sa kanila, miyembro ng LGBTQ community na may mensahe ng pagmamahal, inclusivity at pagtanggap sa kanila ng marami. Sa on-the-spot poster-making competition, idinaan ng Barangay Sampaguita sa Lipa City ang pagdiriwang ng Pride. Tema nito ang Reflect, Empower at Unite. Mapagpalayang Pride celebration naman sa Binyan, Laguna. May parada, variety show at Zumba. Lahat yan bahagi ng pagdiriwang. Nais iparamdam ng lungsod sa lahat na welcome ang sinuman sa kanilang lugar. Ayon sa isang LGBTQ and human rights advocate, hindi sapat na ipagdiriwang lamang ito, lalo't nakabinbin pa rin sa legislative ang SOGI bill. Dapat na raw maisabatas para mas lalong maramdaman ang tunay na Pride celebration. Ay, yung SOGI bill na yan, it's the longest siguro running bill. Hindi lang siguro sa Pilipinas, buong mundo na yan. More than 2 decades nang naisalang yan, na sinimulan pa ni the late Senator Miriam Defensor Santiago. Kailangan daw ng nationalized law na magpoprotekta sa karapatan ng mga nasa spectrum ng LGBTQ, malayo sa pang-abuso, panghusga at diskriminasyon. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Kinilala si GMA Network Chairman Attorney Felipe Elgozon bilang 2024 Communicator of the Year ng International Association of Business Communicators o IABC Asia Pacific. Sa ilalim yan ng Executive Leader category. Binigyang parangal si Attorney Gozon dahil sa mga natatangi niyang kontribusyon sa larangan ng komunikasyon, pati sa kanyang ambag para maging powerhouse ang GMA Network sa Philippine Broadcast Media. Sabi ni Attorney Gozon, isang malaking pribilehiyo na makapagbigay ng inspirasyon sa milyon-milyong Pilipino sa buong mundo. What really motivates me is the recognition, just like what you have given to me now. As you know, we are now reaching more than 70 million Filipinos. And it humbles me, at the same time energizes me to be transformative because of the power we hold. And finally, I think, over all of this, I have always relied on the Lord
to help me and attribute to him whatever success we receive. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Tumagas ang ammonia sa isang planta ng yelo sa Los Baños, Laguna. Ang insidente kontrolado na ayon sa BFP. Tutukan yan sa report ni Paul Hernandez. Ipinasara muna ng mga otoridad ang ice plant sa barangay Batong Malaki sa Los Baños, Laguna kasunod ng pagtagas ng ammonia roon Sabado ng umaga. Sa impormasyon ng BFP Los Baños, nangati ang lalamunan at balat at nairita ang mga mata ng mga residenteng naninirahan malapit sa planta. Kausap ko naman kaagad yung barangay. Announce naman kaagad siya na pwedeng evacuate yung mga nahihirapang huminga. Sa investigasyon, nagsimula ang tagas sa cooling tower ng planta. Wala naman daw tauhan ng planta ang nadala sa ospital. Pero may 2 residente ang dinala sa klinik ng barangay matapos makalanghap ng umalingasaw na kemikal. Picturean po yan po yung nagpapalamig. Nagdadawa ng katulad sa rest natin, yan po yung sa aircon, sila po yung picturean na nagpapalamig. Contained na raw ang ammonia leak pero hindi pa rin operational ang planta. Hindi na sila operational kasi wala na hong ammonia doon, wala na silang pag-alala. Ubos na po yung na-dispose na kinuha na po ng accredited na yung ammonia na natitira doon. Nakikipag-ugnayan pa ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog sa may-ari ng ice plant sa kanilang panig. Sakali mang makalanghap ng masangsang na amoy, ipinapayo ng mga otoridad na magsuot ng face mask. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sumiklab ang sunog sa magkakatabing establishmento sa San Juan, Batangas. Ang detalye sa report ni Denise Abante. Wala nang halos natira sa 4 na establishmentong nakatayo sa bahaging ito ng Barangay Abong, San Juan, Batangas matapos tupukin ng apoy ang lugar pasado 2:00 ng madaling araw kanina. Ayon sa San Juan BFP, posible raw na malaki na ang apoy nang itawag sa kanila ng isang concerned citizen ang nangyaring sunog. Patuloy pa sa ngayon ang isinasagawang investigasyon kung saan nagmula ang apoy. Tinitingnan po namin yung mga possibility na kung nagkuba ito o snadya or kapabayaan, negligence. So, under investigation pa po kami. Sa tansya ng San Juan BFP, aabot sa humigit kumulang 8 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok ng apoy. Kabilang na ang isang cafe at laundry shop. Tupok na po talaga, malaki na po yung apoy kasi medyo light materials po yung mga nandun po sa nasunog. Mabilis pong kumalat yung apoy. Wala pong tao dun sa 4 na bilisin na po. Ayon sa San Juan BFP, maswerteng hindi umabot ang apoy sa kalapit nitong gasolinahan sa lugar. Wala ring nasaktan o nasawi sa nangyaring sunog. Abiso ng otoridad sa mga residente at negosyante. Dapat po siguro may mga guard kasi wala naman pong sunog na malaki agad. Lagi po ang sunog natin ay nagsisimula sa maliit. Kung may guard doon, mapapatay po agad nyo. Nasa may gasolinan po siya, marami pong fire extinguisher doon na pwedeng gamitin para mapatay po agad yung maliit na sunog. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang mga may-ari ng nasunog na establishmento. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Naitala ng PHIVOLCS ang 2 phreatic eruption sa Bulkang Taal nitong weekend. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Tumagal ng tig-1 minuto ang 2 phreatic burst sa bunganga ng Bulkang Taal nitong Sabado. Unang namonitor ang pagputok 2:31 hanggang 2:32 PM at sinundan ng 2:39 to 2:40 PM. Nangyayari ang phreatic eruption kapag nagkakaroon ng contact ang hot particles ng bulkan sa tubig. Yung plume natin umabot ang 800 meters and then nag-drift towards the southwest. Umulan din daw saglit sa Taal Volcano Island kaya may bahagi sa paligid nito na dumilim. Nabasag din daw ang plume o usok mula sa bulkan kaya walang nairehistrong volcanic smog o VOC. Walang associated na earthquake. And in fact, even before, wala rin tayong earthquake na naitala sa Taal Volcano, isa lamang for the past 24-hour period. Nakataas pa rin ang Alert Level 1 warning sa bulkan na nagbabawal sa lahat na puntahan o pasyalan ng Taal Volcano Island. Walang naiulat na aktibidad sa bulkan ngayong araw. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.
Naitala ang magnitude 4.6 na lindol sa katubigang bahagi ng Rizal Occidental, Mindoro kaninang umaga. Samantala, ipinaalala ng otoridad ngayong National Disaster Resilience Month ang mga dapat gawin kung nakararanas ng lindol. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nakapagtala ng magnitude 4.6 na lindol kaninang 6:53 ng umaga sa katubigang bahagi ng Rizal Occidental, Mindoro. Ayon sa PHIVOX, tectonic ang pinagmulan ng lindol. Naramdaman din ang intensity 4 na lindol sa iba pang bahagi ng Rizal. Naramdaman din ito sa ilan pang lugar sa Mamburao at Magsaysay Occidental, Mindoro. Walang naitalang pinsala o nasaktan sa nangyaring lindol. Hindi rin inaasahan ang aftershocks ayon sa PHIVOX. Samantala ngayong National Disaster Resilience Month, muling nagpaalala ang otoridad sa mga dapat gawin. Kung nakararanas ng lindol, mag-drop, cover and hold. Umiwas sa mga malalaki o mabibigat na kagamitan na maaring bumagsak. Kung nasa labas, magpunta sa open area at umiwas sa mga poste ng kuryente, pader at iba pang istruktura. Kung nagmamaneho, itabi at ihinto ang sasakyan. Kung nasa bundok naman, lumayo sa mga landslide prone area. Kung nasa tabing dagat, mabilis sa lumayo dahil sa posibilidad ng tsunami. At manatiling nakaantabay sa anumang abiso ng otoridad. Sabi nga nila, walang panamang sakuna sa taong laging handa. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Reunited sa kanilang Starstruck Kids batchmates sina Miguel Tan Felix at Paul Salas. Samantala ang Korean actor na si Kim Ji-soo, panibagong karakter na mapapanood sa Black Rider. Narito ang report ni Hazel Alviar. Nagkaroon ng mini reunion ng ilang Starstruck Kids na kinabibilangan ni Running Man Philippines Season 2 star Miguel Tan Felix at Sparkles Paul Salas. Nag-post pa si Miguel ng cool na transition video ng Then and Now kabilang sina Paul, JM Reyes, Kurt Perez, Gabriel Rojas at Sandy Talag. Samantala may mga bagong karakter na abangan sa Black Rider. Kabilang na dyan si Jack Roberto na palaban din ng papel na mapagkakamala ni Ninfa na siya si Elias. At ang nagpa-excite sa mga fans ang pagpasok ng karakter ni Oppa Kim Ji-soo, laking ibang bansa na asintado sa baril at tuturuan ang karakter ni Yasi Pressman sa pag-asinta. Sino kaya sa mga karakter nila Kim Ji-soo at Jack Roberto ang kapatid ni Elias? Abangan yan sa Black Rider pagkatapos ng 24 oras. The long wait is over dahil ang murder mystery series sa Widow's War ni Bea Alonzo at Carla Abellana mapapanood na. Star-studded ang cast na iikot sa kwento ng nasirang pagkakaibigan ng karakter ni Bea at Carla hanggang sa sila'y makapag-asawa, ngunit masasawi ang kanilang mga napangasawa at magtuturuan kung sino ang pumatay. Ang mga misteryo magsisimula na mamayang 8:50 PM sa GMA Prime. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Nararanasan pa rin ang problema sa internet connection at signal sa ilang lugar sa bansa ayon sa DICT. Samantala ang inaprobahang public broadband network makatutulong sa pagpapalakas ng internet connectivity sa mga malalayong lugar ayon sa kagawaran. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Naging madali ang komunikasyon ni Gary sa kamag-anak niya sa Sipocot, Camarines Sur dahil sa internet. Para kung hindi man kami magkita sa mga personal, kahit sa video call, nakakausap kami. Pero may mga pagkakataong bumibitaw ang signal doon, kaya natatagalan na ulit ang kumustahan. Problema pa rin sa ibang lugar ang internet connectivity. Kasi sa kanila kasi bundok, kaya minsan mahina ang signal. Pagka may lugar, may araw sila na pwede silang pumunta sa bayan, yun, nag-chat sa akin. Malaking bagay na naaprubahan ng NEDA ang Philippine Digital Infrastructure Project ng DICT na isang public broadband network para mapalakas ang Wi-Fi connection sa bansa, lalo sa mga probinsya. Mahigit 700 na Wi-Fi sites ang target na mailagay sa Mindanao, pero dapat ding pagtuunan ng iba pang liblib na lugar. My team was asked to come up with a proposal on what possible infrastructure ICT development can be introduced that we think can be
put in place for Mindoro. Magkakaroon ng sensor sa Wi-Fi surround area na magsisigurong hindi masasamantalang gamitin sa hacking activity at pornografiya. Samantala, sinusuportahan ng DICT ang mungkahi ng isang digital network advocate na isama na sa curriculum ng mga paaralan ng pagtuturo ng digital literacy program. Kahit nga sa bata, dapat ilapit na natin ang ICT. So itong ganitong suggestion is indeed very good. In fact, we're also even encouraging HEIs and SUCs to introduce master's program or additional program on emerging technologies like AI, cybersecurity. Tinitiyak din ng ahensya na lahat ng sumbong sa kanila tungkol sa text scam at spam ay ginagawa nila ng aksyon. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, kahit walang bagyo o sama ng panahon, uulanin ang ilang bahagi ng bansa dahil yan sa easterlies, Intertropical Convergence Zone o ITCZ at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansang umulan sa Mindoro Provinces, Palawan, Romblon, Quezon at iba pang bahagi ng Calabarzon. May malalakas na ulan na maaaring magpabaha o magdulot ng landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, pati sa Visayas at Mindanao. Mga kapuso, bukas, Martes, July 2, makakaranas ng 2 oras na pagkawala ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Lipas City, San Jose at sa buong bayan ng Mataas na Kahoy, Batangas. Magsisimula ito alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, bunsod ng adjustment of top settings ng power transformer sa San Jose Substation. Samantala, bukas din Martes, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Tanawan City, Cuenca, Taysan, Rosario at Malvar, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng rehabilitation at extension ng mga linya, kalinsabay ang konstruksyon ng topping pole at conversion at row clearing ng mga linya. Ibinida sa Toy Fest 2.0 sa Santa Rosa City, Laguna ang life-size action figures at mga superhero, kabilang ang 20 talampakang Voltes 5 Legacy robot. Samantala ang ilang cast ng Voltes 5 Legacy, nakabanding ang fans. Nagbabalik sa report si Paul Hernandez. Nagmistulang wonderland ng mga laruan ng isang mall sa Santa Rosa City, Laguna sa pagbubukas ng Toy Fest 2.0. Dinayo yan ng mga pop culture junkie. Bubusugin ang mga mata sa daan-daang toy displays from anime, superhero and villains, cartoon characters at life-size action figures. Very nostalgic po, tsaka nakakatuwa nga po siya. Kasi parang tunay nga po kasi ang laki. Breather po, nakakabigay siya na at least some comfort naman. Yeah. Dahil busy po sa thesis, mga pag-aaral po, research po. Bringing their A-game at talagang in character ang mga cosplayer. Nakakatuwa to see na there are more cosplayers na nainganyo. And also to see the kids, the reactions of the crowd. For all ages ang toy gallery. Agaw pansin ang nakakalulang Voltes 5 Legacy robot sa taas ng 20 feet na siya ring pinaka-main attraction at centerpiece ng Toy Fest. Paboritong selfie spot ng mga young and young at hearts. Healing his inner child nang makita raw ito ni Anthony. For 24 years, I've been an anime fan and it's so good. It's so refreshing. Mas nakumpleto pa ang Voltes 5 experience nang dumalo sa Toy Fest at nakabanding pa nila ang ilan sa cast ng live-action series na sina Radson Flores, Rafael Andicho at Jamir Sabarte. Pati na si Kapuso host and sparkle artist Kaloy Tingkungko. Nakapagpapirma pa ng Voltes 5 merchandise ang isang fan at nakakwentuhan pa ang mga cast up close and personal. Nakataba siya ng puso kasi may mga fans pa din na gustong-gustong maka-interact kami. Marami pa rin pong gusto tumangkilik sa amin, marami pa rin pong gustong pumunta sa amin at syempre magpapirma, magpa-picture. Knowing yung mga tao na updated lahat sila lagi sa group ng Voltes 5 is nakakatuwa lang talaga. Once in a lifetime experience for me para makapag-host and to also enjoy this wonderful collection. Nag-enjoy pang lalo ang crowd sa banda ng patugtugin ng ilang anime theme songs. Hanggang July 26 ang Toy Fest 2.0. Kasama si Buhay Adante Jr., Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapusong Supermom, humanda na at magtungo sa SM City Santa Rosa sa Santa Rosa City, Laguna sa Sabado, July 6. Ito na ang inyong pagkakataon para ma-meet up close and personal ang kapuso mom na si Winwin Marquez sa Supermoms Club Meet Up alas 2 ng hapon. See you there mga kapuso!
Samantala, mapapanood nyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayo bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.